The Ukrainian President Zelensky in tears. This is how he feels about the Philippines. Now, a lot of people link this over, and honestly, I'm very, very curious to see it because there is a lot to be said, especially with what the Philippines has done in the past. One of the most beautiful, humane things. And honestly, I'm excited to see this. So come join me, please. Let's go. Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit napaluha at lubos na nagpapasalamat si President Zelensky sa Pilipinas? Ngayon, tatalakay natin ang isang bagay na siguradong hindi mo inaasahan. Bakit nga ba sobrang nakatuon si Zelensky sa Pilipinas at hindi matigil sa pagsasalita tungkol dito saan mang siya magpunta? Marahil ay napansin mo na paulit-ulit niyang binabanggit ang bansa sa mga talumpati, interview at kahit sa mga pribadong pulong. Ano nga ba ang dahilan? Manatiling nakatutok dahil sa mga susunod na minuto, bibigyan natin ng kasagutan ang mga tanong na yan. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Alam naman nating lahat na ang Ukraine ay kasalukuyang dumaraan sa isang napakalaking pagsubok. Noong Pebrero 2022, inatake ng Russia ang Ukraine. Isang digmaang tumagal na ng mahigit 3 taon at patuloy na nagdudulot ng alalahanin sa buong mundo. Walang humpay na labanan, maraming buhay na nawala at napakaraming mga mamamayan ang nawala ng tahanan. Si President Volodymyr Zelensky, mula sa pagiging komedyante, ay naging isang simbolo ng lakas at katapangan sa harap ng krisis. Hindi lang siya isang lider, siya rin ay isang simbolo ng pag-asa para sa mga Ukrainians at pati na rin sa iba pang mga bansa na nakikisingpatya sa kanila. Ngunit ano nga ba ang papel ng Pilipinas sa bigmaang ito? Nang magsimula ang kaguluhan sa Ukraine noong 2022, nag-react ang buong mundo. Ang ilang bansa ay pumili ng panig, habang ang iba naman ay pinili na manatiling neutral. Yeah. Para sa and a lot of the time they remain neutral even politically, right? They do this for the fact that they want to keep out. They don't want to say the wrong thing, they don't want to do the wrong thing. But sometimes the right thing is the thing that's most obvious, right? But because it's most obvious, some places choose not to do it because of political standpoints or because they don't want to spend money or because of like this or that. And it's small little things, and you can try and understand it, but the thing is you lose humanity in trying to do that. And what the Philippines did was completely unexpected by so many countries because a lot of the time they're thinking in that manner, politically, money, or this. And what the Philippines chose to do didn't have anything to do with either of those, which was amazing to see. Hindi madali ang desisyon. After all, ang pagiging involved sa isang major conflict ay siguradong may kahihinatnan. Yeah, because of that too. Ngunit ang Pilipinas ay hindi nagdarawang isip. Noong Marso 2022, nang magsagawa ng botohan ang United Nations upang kondenahin ang bigmaan sa Ukraine, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na bumoto pabor sa isang resolusyon ng United Nations na humihiling sa Russia na ipigil ang agresyon laban sa Ukraine. Ipinakita ng Pilipinas ang matibay nitong paninindigan para sa kapayapaan at sa respeto sa territorial integrity ng Ukraine. Ang botong yon ay hindi lamang isang formalidad, ito ay isang matapang na hakbang. Nagpadala ito ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay sumusuporta sa karapatan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Ayon kay Philippine Ambassador to the UN Enrique Manalo, ang boto ng Pilipinas noong Marso 2022 ay nagpapakita ng solidarismo at pagpapahalaga ng bansa sa mga prinsipyo ng UN, tulad ng respeto sa soberanya at karapatang pantao. Ang Pilipinas ay tumindig sa tabi ng mga bansa na nagdanais ng isang mundo na malaya sa karahasan at digmaan. At noong Pebrero 2025, muli ay ipinakita ng Pilipinas ang matibay nitong suporta sa Ukraine sa isa pang UN vote.
Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang bumoto pabor sa resolusyon na naglalayong hitayatin ang pagkakaroon ng permanenteng kapayapaan sa Ukraine. Ayon kay Ukrainian Ambassador to the Philippines Alexander Lysak, ang suporta ng Pilipinas ay napakahalaga at nagpapakita ng pagpapahalaga sa Ukraine at sa buong komunidad ng mga bansa na naghahangad ng kapayapaan. It changed everything. Kami ay labis na natutuwa na malaman na ilang araw na ang nakalipas, ang Pilipinas ay bumoto pabor sa resolusyon ng Ukraine at ito ay napakapositibo at talagang pinahahalagahan namin. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng Pilipinas ang pakikiisa nito sa mga Ukrainians sa pamagitan ng mga deklarasyon ng suporta mula sa gobyerno, pati na rin sa mga kilos mula sa mga mamamayan nito. Ang mga OFWs at iba pang mga Pilipino ay nakilahok sa mga proyekto ng pagbibigay tulong at pagpapakita ng malasakit sa mga biktima ng digmaan. Yeah, no matter what anybody says, that's one thing about the Philippines. They never forget how to be human. Just be human beings. It's amazing. Ang Pilipinas ay hindi lamang bumoto sa UN pabor sa Ukraine, kundi binuksan din ng bansa ang mga pintuan nito para sa mga Ukrainian refugee. Pagdating ng 2023, 12 dosenang Ukrainian families ang nakatagpo ng safety sa Pilipinas. Ang mga grupo tulad ng Philippine Red Cross ay tumulong upang magbigay ng pagkain, tirahan at emosyonal na suporta. Isang refugee na nagngangalang Alina ay tumakas mula sa Kyiv kasama ang kanyang 2 anak. Nang dumating siya sa Maynila, sinabi niya, "Hindi ko inakala na makakakipa kami ng kaligtasan sa ganitong kalayong lugar mula sa aming tahanan. Ang kabutihang loob ng mga Pilipino ay nagbigay sa amin ng pag-asa." It provides you with hope too, man. So, bakit nga ba ang isang bansa na sobrang layo sa digmaan ay naninindigan kasama ng Ukraine? Well, yun ay dahil alam ng Pilipinas ang ilang mga bagay tungkol sa pagtatanggol ng sarili nitong lupa at pagkakakilanlan. Yeah, that's the thing is the Philippines can resonate so much. They have experienced things like that so much. On my Vision Movies channel, I've reacted to so many Filipino films talking about the history of the Philippines and what they've went through, what they've been through consistently. It almost felt like torture, but the Philippines took that and grew from that, right? And they're still growing till this day. And I think that is the most beautiful thing is they take that, they make it into something and make sure that they don't want other people to suffer that same way or that same fate, right? They aren't bitter about it. They took it, became amazing people they always were, but it's the sense that they didn't become bitter and angry with the world. They looked at the world as, okay, they didn't understand, but we do, and now we want to make sure that people don't experience that exact feeling that we felt. And it's so beautiful, man. I think it's wonderful to see. Sa buong kasaysayan, naranasan ng Pilipinas ang iba-ibang pagsalakay at pananakop. Yeah. Mula sa Spanish colonization noong 16th century hanggang sa Japanese occupation noong World War II, bawat kabanata ng nakaraan nito ay sumasalamin sa isang bansang pamilyar sa halaga ng pagkawala ng soberanya at ang kahalagahan ng pagtatanggol sa kalayaan. Bawat kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas ay nagpapakita ng isang pattern ng katatagan. Kahit sino man ang mananakop, hindi kailanman kumupas ang diwa ng kalayaan ng mga Pilipino. Ang Ukraine, parehong kwento, ibang kontinente. Sa karamihan ng 20th century, ang Ukraine ay bahagi ng Soviet Union. Nang mag-collapse ang Soviet Union noong 1991, idineklara ng Ukraine ang kalayaan nito. Gayunpaman, ang kanilang laban para sa tunay na soberanya ay malayo pa sa katapusan. Noong 2014, hinarap ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking hamon nito nang sumiklab ang digmaang sibil sa rehiyon na alaunan ay humantong sa malawakang pagsalakay ng Russia noong 2022. Sa kabila ng pagharap sa isang mas malaking militar na may mas mahuhusay na kadamitan, ang mga Ukrainians ay nanindigan. Umalingaw-ngaw sa katatagan na nakita sa sariling kasaysayan ng pakikibaka ng Pilipinas. Mismong si President Zelensky ang gumawa ng connection ito nang makipag-usap siya sa mga Asian leaders. Anya, alam natin ang ibig sabihin ng pagtatanggol sa kalayaan laban sa isang mas malaking puwersa. Ito ay isang pakikibaka na nauunawaan ng marami sa inyo.
Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa universal Exactly. na katotohanan. Ang mga bansang nakipaglaban para sa kanilang sariling kalayaan ay nauunawaan ang halaga ng soberanya at ang presyo ng kalayaan. At tama siya, tiyak na nauunawaan ito ng Pilipinas. At ito marahil ang dahilan kung bakit napakahalaga ng suporta ng bansa para sa kanya. Alam ng parehong bansa na ang kalayaan ay hindi kailanman ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. Marahil ay napapaisip ka, ang sariling kasaysayan ba ng isang bansa ay gagawing itong mas handang manindigan para sa iba? Yeah. Marahil ang mga bansang may legasiya ng katatagan at paglaban ay nakararamdam ng mas malalim na responsibilidad na suportahan ang mga naharap sa katulad na pakikibaka. They resonate. Iminumungkahi ng mga kwento ng Ukraine at Pilipinas na bagaman ang mga labanan ay naganap sa magkaibang oras at lugar, ang pagnanais para sa kalayaan ay pandaigdigan at ang kahandaang lumaban para rito ay tumatawid sa mga hangganan. Ngayon, sagutin na natin ang tanong. Bakit nga ba napaluha at lubos na nagpapasalamat si President Zelensky sa Pilipinas? Sa isang pagkakataon, si Zelensky ay nagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa Pilipinas sa isang public address. Ayon sa kanya, ang mga suportang natamo nila mula sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas, ay labis na nakatulong at nagbigay lakas sa kanila. Si Zelensky, sa kanyang mga mata, ay hindi lang nakikita ang digmaan bilang isang politikal na laban. Yeah, exactly. Para sa kanya, ito ay isang laban para sa kalayaan, dignidad at karapatang pantao ng bawat Ukrainian at ng bawat tao sa buong mundo. Yeah, it's more than Dahil just sa that. mga tulong gaya ng ipinakita ng Pilipinas, nararamdaman niyang hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Yeah, ang because bawat- a war like that would make you feel almost alone. Even if there's so many of you, the reality is you feel alone in this. But when somebody shows you and lends out a hand, you feel like I'm not alone in this, truly, right? And I know there's obviously people in Ukraine, but in the sense of people are there from a different place who are not experiencing the war, who are lending out a hand, knowing I know what it feels like. You are not alone. Best feeling. You can apply that even not just in war, but in relationships, right? Anybody who goes through depression or any situations like that. Sometimes just the hand being let out, like, hey, I know what you're feeling. And even if I may not know precisely what's going on, the specific trauma or things that have gone on to create that feeling that you have now, I have been in that feeling that you feel now. Though my journey was different, I know what it's like to be in that position. It's a beautiful thing, man. Bansa, bawat tao ay may malasakit sa kanilang kalagayan. Tinukoy ring ni Zelensky ang katangian ng mga Pilipino. Ang kanilang pagiging maasikaso, maalalahanin at mapagbigay. Ito ay isang ugali na likas sa mga Pilipino. At ito ang dahilan kung bakit naging malapit sa puso ng maraming Ukrainians ang Pilipinas. Hindi nasusukat ang halaga ng isang donasyon o tulong sa material na aspeto lamang. Ang malasakit, ang papapakita ng kabutihang loob at pag-unawa ay may mas malalim na kahulugan. Mahalaga rin na tandaan na ang mga Pilipino na kilala sa kanilang pagpapahalaga sa pamilya at komunidad ay nakikita ang kanilang sarili sa mga Ukrainians na naghihirap. Para sa mga Pilipino, ang Ukraine ay hindi lang isang malayong bansa, kundi isang kapwa-tao na nangangailangan ng tulong at pag-unawa. Oh. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng isang pandaigdigang komunidad. Ang mga aksyon ng Pilipinas ay nagpapakita ng malasakit at pagiging handa upang makipagtulungan, hindi lamang para sa sarili nitong kapakanan, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Ang mga maliliit na aksyon na ito, katulad ng pagtulong sa Ukraine, ay nagpapalakas ng imahe ng Pilipinas bilang isang bansa na may malasakit sa kapwa. Ito rin ay nagsisilbing paalala na kahit gaano kaliit ang bansa sa mapa, ang mga kontribusyon nito sa mundo ay may malalim bigger na than anything. epekto at maaaring magbigay pag-asa sa iba. Bilang pagtatapos, ang pasasalamat ni President Zelensky sa Pilipinas ay isang patunay ng hindi matitinag na ugnayan ng dalawang bansa.
Hindi lamang dahil sa tulong na ibinigay ng Pilipinas, kundi dahil sa ipinakitang malasakit ng bansa sa panahon ng kagipitan. Sa gitna ng digmaang ito, ang pagmamalasakit ng Pilipinas ay isang liwanag sa madilim na mundo ng krisis. Exactly. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa ating lahat upang patuloy na magpakita ng malasakit sa ating kapwa at upang maging bahagi ng solusyon sa mga hamon ng ating mundo. Bro, Ngayon, I love that video. I think the whole idea that the Philippines even did that, and I feel like the explanation and what he said shows you even more. It's more profound than anything else that anybody else can say. It's important what the Philippines did, and what the Philippines did was something that a lot of places sometimes just don't feel are necessary, but sometimes it's not about what you think is necessary. It's about what simply is necessary. And some people get that mixed up. Oh, but is this not? No, it's not even a question. These are people, and we want to help them. The end. Nothing more, nothing less. And the Philippines recognize that. What a beautiful video. Had me tearing up a couple times. I love that, man. Thank you guys for linking this over. I love you guys. Till next time. Peace. How good you been living? Wait, how good you been living? I've been living too good for you. I've been living too. Did what I did and I do it again. Every move that I make, I ain't feeling repent. Nobody believes to believe it's a friend, and you question your moves like you really won't end. Really?